Hello guys! Maraming salamat sa muling magbisita dahil nag-crave ako sa arroz caldo. Magluluto tayo. Ayan. So, ito. Gaya nito. Mainit para sa malamig na panahon. Hindi pala para sa nagugutom. Ayun, masarap to sa sikmura kasi. So, ayan. Magpainit tayo ng kawali at maglagay tayo ng mantika. So, itong mantika, sakto lang siya guys. Unahin natin ng bawang habang hindi pa mainit yung mantika. Kasi yung bawang na pinitpit ko, pagbabrownin ko siya, gagawin kong toasted garlic muna. Lagay ko mamaya sa ibabaw ng ating arroz caldo para mas masarap. Masarap yung lasang bawang ang arroz caldo, di ba? Okay, so hintayin lang natin siya mag-brown. So, mas maganda kasi nito pagka mahina lang apoy para hindi pumait yung ating bawang. So, ito na nga, dahil brown na yung ating bawang, hahanguin ko na ito guys. Ayan. Para hindi naman pumait. Ayan, saktong ganyan lang. Okay. So, dito nga guys, sa prituan natin ng bawang, igisa na natin yung luya. Marami-raming luya akong gumamit pagka sa arroz caldo. Mapa-arroz caldo man yan o mapagoto. Maraming luya para mas masarap. Okay, sinunod ko na rin yung sibuyas. Isang katamtamang laki lang ng sibuyas to. Kasi kaunti lang naman ang aking luluto ina arroz caldo. Bali isang takal na malagkit lang. At nakababad na siya guys. Hinugasan ko na siya at nakababad na sa tubig. So, nag-add pa rin ako ng bawang, no? And lutuin lang natin siya mabuti. Okay, so ilagay na natin yung chicken. Bumili ako ng kalahating kilo ng chicken, pero pinili ko lang yung ilalagay ko kasi kaunti lang naman or hanggang 3 lang kaming kakain. So, kailangan yung sakto lang ang ating gagamitin. Yung the rest, inihiwalay ko lang. So, tulad niyan, yung hita, yun lang ang parte na gusto ng anak kong kakain. Then, ayan, yung pakpak at yung ibang banda ng ribs. The rest, itinabi ko para sa mga susunod na recipe. So, ganun ako magluto para mas matipid. Kailangan, kung ano lang ang kailangan, yun lang ang ating gagamitin. So, tinimplahan ko ng paminta. At maglalagay rin ako ng kaunting asin dito. Ayan, kaunti lang muna. At isasangkot siya kung mabuti muna yung chicken. So, hahayaan ko munang lumabas yung sarili niyang tubig kasi iyan yung malansa sa manok, di ba? Kailangan yung tubig niya mawala muna. So, hayaan natin siyang masangkot siyang mabuti. Pag wala ng tubig, yung tipong parang mantika na lang yung natitira dyan. Okay na yun. Sangkot siya lang na mabuti ang chicken. Kung ayaw nyo ng malansa ang inyong kinakain, kahit kasi may luya pagka hindi maayos yung pagkakaluto, hindi mo may enjoy yung kain mo. Once na may nalalasahan kang kakaiba. Okay. And guys, dahil sa pag ako ng video, kung hindi kailangan, ipinopost ko. Ayan, hindi ko na play yung camera. So, ang nangyari, inilagay ko na yung malagkit na bigas. So, yung malagkit na bigas, guys, isang takal lang. Doon sa pang rice cooker, di ba? Then, babad ko muna sa tubig ng mga 10 minuto. Then, after, para mas mabilis lumambot. After kong ibabad, yan. I-drain ko na. Then, ayan na siya. Hinugasan natin mabuti muna yung bigas. Saka ko inilagay dyan. Okay na, di ba? So, igisa ko muna mabuti yung malagkit dyan sa chicken. Sa ganun, mas mabilis na lumambot yung ating nilulutong bigas para sa arroz caldo. Okay, so mag-add na tayo ng tubig. Pag-add ko ng tubig nito, so unti-untiin ko lang hanggat kinakailangan. Pag kaunti na lang tubig, pag matigas pa, so mag-add tayo ng another tubig uli. So, yan guys. Naglagay rin ako ng saffron. Sinabay ko dun sa chicken kanina. Yung saffron. Yung nabibili siya na balot-balot lang kasi ito 10 piso lang nilagay ko. So, ayan yung kulay brown na parang bulaklak siya. Hindi ko alam pero sabi ng iba,
ang alam ko nito is sobrang mahal daw to sa ibang bansa, lalo't sa bandang Europe country. Ayan, so nag-add ako ng chicken cubes, chicken or beef cubes, pwede nyo ilagay sa mga ganitong pagklase ng niluluto. Takpan lang natin to. Pagka ganyan na, kumukulo na, huwag natin kalimutang ihalo kasi malagkit na bigas ang ating gamit para maiwasan yung pagkasunog sa ilalim pero may sabaw pa. Ayan. So, matigas pa siya guys, pero ang tubig niya, ang sabaw niya is kaunti na lang. Kaya ang mangyayari nito, mag-a-add tayo ng tubig uli para mas maganda yung pagkakaluto ng ating arroz caldo. Malambot na malambot. Malambot yung chicken, malambot yung arroz caldo, tapos mainit, ang sarap sa sikmura. Then maraming luya. Kaya yung luya nito guys, pinipit-pit ko kasi pag nangunguya ko yung luya, masarap. Masarap siya guys. Try nyo, kainin yung luya. O, diba? So mag-add pa rin tayo ng tubig. Ayan. So takpan na lang natin at pakuluin natin muli. Pero once na kumukulo na, huwag nyo kakalimutang ihalo paminsan-minsan para hindi masunog yung ilalim. Katulad nga ng sinasabi ko, akala nyo may sabaw pa pero sunog pala yung ilalim. Ang pangit naman nun. Ayan, takpan pa rin natin hanggang sa makuha natin yung gusto nating pagkakaluto ng ating arroz caldo. Yun, no. Mahaba-habang kuluan yan guys. Ahalo natin. Kaunti na rin lang naman niya yung sabaw niya, pero kulang pa rin yung sabaw. Kulang pa rin yung lambot ng ating arroz caldo. Ay masarap pa naman sa arroz caldo yung malambot na malambot talaga, no? Yung tipong luluno ka na lang. Tapos malambot din yung chicken. Tapos lasang-lasa mo yung luya at bawang. Yun ang perfect para sa akin pagdating sa arroz caldo. Yan. Tikman muna natin siya guys. Kung sapat na ba yung lasa. Yan. Okay naman na yung lasa. Dahil parang kulang pa sa akin yung pagkakaluto sa bigas. Ayan. Mag-a-add pa rin ako ng tubig. Okay, last na to, isang bowl. So, bali nakalimang bowl ako ng tubig nito, guys. Para sa isang takal na arroz caldo. So, pakukuluan na lang natin siya hanggang sa umunti na uli yung sabaw. Dahil mas masarap sa arroz caldo yung medyo malapot-lapot, no? Ayoko yung masabaw. Pero, pag bibili ka sa kanto, yung mga nagluluto, di ba? Yung pantawid gutom, yung sinisikmura ka na, gusto mo, gutom ka na, so kakain ka talaga. Need mo bumili. Kaya yun, matitikman mo, masabaw talaga. So, tinimplahan ko na siya guys ng bechin. Okay na yan. So, pakukuluan na lang natin muli hanggang sa lumapot na uli yung ating arroz caldo. Ayan. Takpan natin. Muli. Okay. So, iwanan natin siya dyan hanggang sa kumulo. Okay ha. So, ito guys, may onion leeks ako sa parang nasasayang akong nabubulukan ako ng gulay. Kaya yan, hiniwa ko na siya ng maninipis. Inilagay ko na dyan, parang dagdag flavor pa rin sa ating arroz caldo. Okay, ayan na. Check na natin. Ayan guys. Okay na to. Luto na yung ating arroz caldo. Masarap to. Huwag nyo lang kakalimutang ihalo paminsan-minsan. Okay. So, ayan. Halo na natin. Halo muna natin. Bago ang lahat. Okay. Titikman pa rin natin siya. Dalagad tayo ng tubig para malaman natin kung ano ang kulang talaga. Sa isang arroz caldo. Okay na to. Masarap na yung timpla. Kung medyo kulang lang sa alat. Kaya maglagay tayo ng patis. Ito talagang perfect no? Yung patis. Hindi masarap ang arroz caldo pag walang patis. Okay guys, yun ating final na panimpla sa ating arroz caldo, patis. Okay na at tayo magtitikiman na. Lutong-luto na yung ating masarap na arroz caldo. Sakto yung sabaw, malapot. At ito, naglagay tayo ng garlic, yung tinusted natin kanina para mag-flavor yung bawang talaga sa ating arroz caldo. Yun o.
Okay, titira ko yan para mamaya. Oh, bibili ka pa ba? Kung madali lang naman magluto at may enjoy mo pa yung kain mo, magluto ka na lang. So, yan na guys. Sana nagustuhan yung ating luto sa ngayon. Masarap na arroz caldo para sa maulang panahon. Okay, so ayan na. Abang mainit pa. Yes, the best ang arroz caldo pag mainit. At umuulan-ulan. Okay, halo lang natin ng halo. Yun talaga eh. Kahit sa labas, di ba, pag bibili ka, laging may halo ng halo. Okay, so ayan na, tikiman na guys. Tayo magsasandok na para sa ating pagkain. Okay, para matikman naman natin kung okay na okay. O yung kumpletong timpla talaga. So ayan, magsandok na tayo. Ayan, pipiliin ko yung part na para sa akin. Kasi yung leg part para sa anak ko. Yun ang paborito niyang parte. Yung malambot kasi yung hita, no? So, ayan na. O, ito guys, pigaan natin lagyan na pa rin natin ng titirang bawang kanina, no? Ayan, pigaan natin ng kalamansi. Okay, at kung bago ka lang sa aking channel, di ka pa nakasubscribe, please click the subscribe button, bell, para naman ma-notify ka sa mga susunod na recipe. Ayan, maraming salamat hanggang sa muli. Panlasang Bicolano po.